Remember, Jesus is coming soon. Ambot lang nimo kung di ka mutuo, pero karong gabi una, imo dyan makita nga Jesus is coming soon jud. Karong gabi una. I hope nga mununot lang ta ha. Waitul ganay. Kay 5 ka oras na ba ni? Tagsa raman ko diri. Bitaw, salamat sa opportunity. Boss, salamat sa pag-invite niya church. Salamat kaayo. By the way, karong gabi una ang Carmen nagtan-aw sila karon. Okay. Siguro gimingaw na sila ba? Bitaw dito maglangan manindog ta palihog atong ablehan atong mga Bible sa Ezekiel chapter 38 ato na nabasa ganina. Diri ta mag-focus kay aron masunda nato ang mga updates tungod kay mao may mga nahitabo karon sa Israel God. So kinahanglan ta mahibalo sa mga updates para atong makatunan karon kung asa na tadapit. Kaya atong man gisubaybayan nga mga panghitabo. So Ezekiel chapter 38 verses 1 to 8. Ako lang mo basa, sunda sa inyong mga mata. Verse 1, And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him, and say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal, and I will turn thee back and put hawks into thy jaws. Kung amoy ballpin da, underline ng hawks. And I will bring thee forth an all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armor, even a great company with bucklers and shields, all of them with handling swords. Verse 5. Persia, Ethiopia, Libya with them, all of them with shield and helmet, Gomer and all his bands, and the house of Tugarma of the north quarters and all his bands, and many people with thee. Be thou prepared, and prepare for thyself, thou and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them. Verse 8. After many days thou shalt be visited, in the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword, and is gathered out of many people against the mountains of Israel, which have been always waste, but it is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely, all of them. Let's pray. We thank you, Lord, for this great opportunity. Thank you ni Pastor Louie na nagpadayon sa Buluhaton. Nakita namo, Lord, ang panalangin. Salamat sa mga members, sa ilang kadasig sa pagsuporta sa simbahan. Salamat, Lord. Nagpray ko nga magpadayon sila sa pag-support. Kung mahimo, Lord, 100% nga support, ilabi na among makatunan karong gabi nga ikaw mo balikay na Ginoo. I-bless, Lord, ang mensahe gamitang imong ubos nga alagad kay wa ko'y mahimo, Lord, kundi ka mutabang. And I pray, Lord, Holy Spirit, that you will guide me and help us, Lord, and give me power to preach this evening, Amahan. Wa dyan may mahimo, kundi ka mutabang. Unsa may mga kapakyasan, kahugawan, kasalanan sa among kinabuhi nga imong nakita, Lord, hugasin mi, pinaagi sa imong hamili nga dugo. Huwag among isalig kanimo tanan, in Jesus' name, Amen. Para sa itong mga friends nga nagtanaw sa live tonight, salamat sa inyong prayers, nakaabot ta diri nga safety. O kamo pod mga members, salamat sa inyong pag-ampo nga nakaabot ta diri nga safety lang. Kay kining dugay na tawo ka sa kay airplane murag kulbaan pod no. Lupan ba bitaw. Nakuan lang ko ba, nabag-uhan ko ba? Kay katong kaming ma'am nagkuyog ni sa butuan ni ning kuan, ning tugpa. Natimingan jud nga naay dagko nga mga panganod ba. So nag-ana-ana ang airplane oh. First time ni ma'am pagsakay. Kulbaan siya eh. Pero sige lang, langit bitaw.
Salamat friends sa mga nagtan-aw og mayong gabi sa taga Carmen, kauban sa kong asawa og upat ka anak. Kulang pag 8 kay 12 tribes man na. Ita joke lang. Ya, kuyog sa mga members nagtan-aw sila ron. Hello. So, ang atong lesson karong gabi una na mabasa sa atong text nga atong giablihan karon. So, concerning the Russian invasion to Israel. So, para masabta nato kadiyot, in verse number 2, tanawa. Gipropesya ni Ezekiel in verse number 2, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal. Kanang Gog is the leader of Russia, then the land of Magog, Russia na, then Meshech and Tubal, again, Russia gihapon na. So, underline ni na, nya isulat kanang Gog, leader sa Magog, or president sa Russia, then Magog is Russia, Meshech and Tubal, that is mga cities sa sa Russia. Then nay mga kauban ang Russia in verse number 5. Tanawa, verse 5. Persia, underline ni Persia, that is Iran. Persia. Then Ethiopia, wala mausab ang ngalan ng Ethiopia, but kung imong surveyhon ang ancient nga name nga Ethiopia, hangtod na moabot sa Sudan nga lugar or ubang mga African countries. Then not just the Ethiopia, even ang Sudan apil ani, and also Libya, mga African countries ni kauban sa Russia. Then in verse number 6, tanawa, verse 6, Gomer, that is Germany, underline ni Germany, and all his bands, so nasa mga kaubanan. Then sunod, the house of Togarma, that is Turkey, of the north quarters, and all his bands, and many people with thee. Kuha. So, Russia, Iran, Ethiopia, Libya, Germany, Turkey, kana mga unom kadagko nga mga nasod gitagna ni Ezekiel sa iyang propesya nga musulong sila sa Israel usa ka adlaw. Mao ni nga propesya. Ilang sulungon ang Israel usa ka adlaw. Tanawa verse number 8. After many days thou shalt be visited. In the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword and is gathered out of many people against the what? Mountains of Israel. So usa ka adlaw ang Russia, Iran, Ethiopia, Libya, Germany ug ubang mga Muslim countries ug ubang mga allies nila musulong sila sa Israel. Nya musugot tag sadi mahitabo jud na. Ngano man? Na mas Biblia, gitagna mas Biblia. Amen. O by the way, atong klarohon na ang akong ang akong ginadala makigsunan basta nay prophetic, dili na akong kaugalingon nga propesiya ha. Di ta manundog ni Kibuloy. Pataka lang. Atong gidala kung unsay propesya nga naas Biblia. Then atong i-connect sa mga panghitabo karon, sa mga litis nga mga panghitabo, para malig-on ta, makapamatuod ta nga ang Biblia tinuod, unya mahibaluan na to kung asa na tadapit, ug hapit na ba ni matuman or layo pa. Amen? Ingon ana lang ang atong pagdala sa prophecy. Di kita magtagan-tagan nga sunod adlaw na daghag masapian. Nasapian gabi. Kulang lagi niyang tulog eh. Now, so ayaw kalimot ha. Lingay mong tapad, lingay mong tapad. Ina Russia, Iran, Ethiopia, Libya, Germany,
Turkey, musulong sa Israel usa ka adlaw. Para di mo kalimot ba? Amen? So, okay brad, ready na sa atong presentation. Aritas mga updates ana. Actually ako naman ning nadala ato ning gi-review plus mga updates para makita nato ug mas masabta nato karong gabi nga hapit na gyud. Hapit na ni nga event mahitabo. Okay? Ready na mo? Wa pa ma-ready ang atong kuan. Na. Ay, saan eh? Ano? Nawa lang itong una nga gitukob sa kaaway. Yun. Ang laktod. Updates on the coming Russian invasion to Israel. So, mo ni atong studyhan these 6 things concerning the allied nations, concerning their weapons, concerning their positions, concerning their faith, concerning hawks that God will put on Gog. Nadyo'y hawks. Kana bang, kung saan ang hawk sa Bisaya? Kanang, pero kasabot mo hawks, no? Concerning the peace negotiation from EU. Now, kanang number 6, ato ng ilison ugma sa buntag. Makaingon jud ka nga wa na gyud. Hapit na gyud. Lagi. So mo nang kun mo absent mo ugma, ma-miss ni nimo. Ma-miss nimo 1/2 sa imong kinabuhi. Ug di ka mo ari ugma. So kani ugmas buntag kana. Kani lang ato isgutan kaning 5. By Sunday evening nindot kaayo atong mga update gihapon. Grabe ka update niya. Manglimbawt sa imong balhibo sa mga update. Basta mo balik ka. Makabalo ka pero di sayang. Okay? Continue ta. So first, concerning the allied nations. In Ezekiel 38 in verse number 3 to 5, kabalota sa mga allies, Russia, Iran, Ethiopia, Libya, Germany, Turkey, ug ubang mga allies sa nga mga Muslim countries sa Middle East, apil gani anang Egypt, apil ang ubang mga nasod magka-unite na sila to invade Israel. Wa sila ilaing katuyuan mga isunan para i-invade nila ang Israel para kung unsay naa sa Israel, kung unsay wealth sa Israel, kuhaon nila. Mao ni usa sa pinaka-purpose nila. Nganong mo atake gyud sila. Grabe no, gamayng nasod Israel tabangan. Unom kadagkong nasod tabangan ang ubay dawi ang Israel mura na jud nagsibo gidakon. Kaya nimo matur within a day. Matur nimo. Pero Russia itor, kaya ba nimo? Dili. I-compare nimo ang Israel o Russia, kung imong ibutang ang Israel, mura nagtuldok jud sa Russia. Sa kagamay, pero kanyo imagine ha, ang Russia magpatabang pas Iran, Turkey, Germany, Ethiopia, Libya, ug ubang mga Muslim countries. Awa. Lagi kay gipanagna mas Biblia. Amen. So manang ato jud ning giatang-atangan ug ato ning gi-update. Tanawan ninyo karon. Russia says Israel's Gaza bombardment is against international law. Di ba solong ang Hamas no? Hamas. Then pagkahuman ana nibalos ang Israel. Nya ato lang mga niagi nga mga man nakuha nila ang leader sa Hamas in the heart of Iran. Dito siya sa Iran nagtago. Ang nakakuha ang Mossad. Kanang Mossad, secret intelligence na sa Israel. Grabe ng mga tawhana, murag mga shadow ng mga tawhana. Can you imagine, in the heart of Iran, nasod pa yun nila ang room sa leader sa Hamas. Gitamnan og bomba. Grabe. Ingon ana sila mo plano. Di basta-basta mga Mossad. So, tungod sa pagsulong sa Israel,
Kabantay mo sa balita ang damage sa kanang Gaza ni grabe tungod kay ang mga kaaway mutago man gud sa kuan mga civilians. Gihimo nilang shield ang mga civilians. So mo nang niabot na duulay 40,000 ang patay dala sa mga civilians. Kay wa may mahimo ang Israel. Pag-ingon ni Netanyahu nga bombahan gyud bisag napay mga civilians. Ano man ilamang gihimong shield. Og tungod sa mga civilians nga nangamatay, tanawa unsay response sa Russia. Against na kanang gibuhat ninyo Israel, against na sa international law. Ana, sugod na. Sugod na ang hatred sa ilang kasing-kasing, di ba? Okay pa mo? Opo gani pagsugod na to. Mura na mo. Then, Tawas Putin. Og si Abbas. Magpabilin nga ang Russia kaalyado sa Palestinian. Dunay tulo ka country sa Europe nga ning recognize sa Palestinian as state. Then ingon ang Russia, kami magpabilin ming mo recognize sa Palestinian as state. Tanaw na. Pero gikondemn ni Netanyahu, Prime Minister sa Israel, ang pag-proclaim sa Palestinian as state. Ingon si Netanyahu, inyong gi-declare ang Palestinian as state, mo na state sa mga terrorist. Pero kung sa ingon sa Russia, magpabilin mi nga motindog ug mo recognize sa Palestinian as state. Unsa na mo na usas pag-unite sa iyang mga allies. Amen? Okay ra mo? Then, yung video. Masing manos blade mo ani. State gi-condemn ni Netanyahu. Ingon si Netanyahu kana kay inyong gi-proclaim, inyong gi-declare as state, dili lang na problema sa Israel, kundi problema na sa tibuok kalibutan. Sa kaadlaw maproblema unya mo ana. Ngano man inyong gi-recognize ang Palestinian as state, hinumdumi, they are terrorists. Sakto oy. Sakto. Ano man, nagtuo mo sa mga Hamas o lain to silang tao, nga mga Palestinian man to. To mga Hamas ba? Nganing atake sa Israel. Sa news? Pila ka buk namatay? Ha? 1,300 gipang patay, gipang chop-chop ang uban, ang mga babae gipang rape, ang mga bata gipang pikas-pikas ang mga bata. Di tulalim oy. Katong pagsulong sa Hamas, dili tulalim. Dungan to nga atake nya, surprise attack sa Israel by land, by sea, by air. Dungan to. Pero napildi bang Israel? Wala. Ano man, saad na sa Ginoo sa Book of Amos
nga sa dihang mabalik sila as nation, di na sila ma-rooted out again from their land. Saad na sa Ginoo. O tanawa sa Amos chapter 9 verse 14 to 15. Klaro na nga saad sa Ginoo. Bisag i-surprise attack sila, di na gyud sila mapildi pa. So, gipamatay ang mga Hudiyo. October 7, balos ang Israel mo to. Moabot og 40,000 ka mga nangamatay sa Gaza. Tungod sa mga Hamas kay ilang gihimong shield ang mga civilians. Pero ang Russia, ningon kami magpabilin nga mo proclaim sa Palestine as state, as nasod. Actually, 1947, ingon ani ang kuan kanang history ana. 1947, ang United Nations naka-decide to divide the land. Ang half para sa mga Hudiyo, ang half para sa mga Arabs, Muslim. Pagka 1948, May 14, 1948, David Ben-Gurion proclaimed the state of Israel. Iyang gi-proclaim. Ang problema, ang mga Arabs, ang Palestinian, paminaw pa kayo, ang Palestinian, wala mo proclaim. Ngano man? Kay gusto nila ilaon ta ng yuta. So, on that day, nga wala sila mo proclaim, didto ni turok silang una-una, ato ning yuta, nganong, di man nato kuhaon tanan. So, on that day, mga kaisunan, didto nagsugod ang plano nga ilang pamatyon tanan ang mga Hudiyo. Then, the following nga mga years, mga kaisunan, gisulong sa mga Arabs ang Israel. Na 6 days war, ug ubang mga gira nga na-record sa history. From 1948 until 2014, naka-atubang ang Israel og 15 wars against the Arabs. Puro na surprise tanan, surprise attack. Pero napildi bang Israel? Wala. Ngano man, kuyog nila ang promesa sa Ginoo. Basta ang Ginoo mo promise, sigurado dyan na. Amen? Ayaw jog duha-duha sa promise sa Ginoo. So kani nga mga updates concerning their allied nations. So ang Palestinian nagpabilin nga ally sa Israel. Then on happenings on Syria. Tanawa. Sa Syria, sitwasyon sa Syria, kanunay mubumba ang Israel sa Syria. Although naay mga times nga ang Israel mo bomba sa Syria tungod na sa pag transport sa mga weapons from Iran to Syria, then lapos ngadto sa Lebanon. Mo nang night times nga mo bomba jud ang Israel sa Syria. Ano man ma-detect man na nila, ma-monitor man na nila. Dahil kausa nga gibombahan ang nya tatawad makita nato gibombahan sa Israel ang embassy sa Iran sa inside Syria. O nay mga official sa Iran nga nangamatay. Suko jud ang Iran. So tungod ni ana gipa expand ni Putin ang iyang mga troops sa sa boundary sa Israel ug Syria. Tanawa. Russia establishes third military post on borders of occupied Golan Heights. That is boundary sa Syria ug Israel. Golan Heights. Ang mga military sa Israel naa sa Golan Heights, naapon sila yung mga military base, pero ang Russia naa nasad.
Ilang gibutangan, duha na at tulo na ka military base sa Golan Heights. Ngano man, kalayo ras Russia imong tan-awon sa mapa gikan sa Golan Heights. Golan Heights ni, then Syria, then Iran, then Russia. Kalayo ra pero nganong ang Russia maghimo mag-base on the boundaries sa Israel ug Syria unsay purpose? Amen. Una-una daw unsay purpose? In preparation ani nga event. Amen? Kita mo sa katumanan? Then, on Lebanon and Israel's war. Kabalutaan na, di ba? Kisay hilig og tanaw diri mga balita concerning Israel. Ana jud, sundalan jud ang mga panghitabo. Nya kung maglibog ka og unsay bot ipasabot ani, sige lang pwede ka mo chat nga pastor unsay asa ni nato makunik, pwede na nato i-connect sa prophecy. Then tanawa ang Turkey unsay kuan. Erdogan intensifies push for anti-Israel front amid Lebanon war. Dili lang kana gibuhat ni Erdogan na apa. Iyahang unsay tawag ana, gi-promote or naghimo siya kampanya against Israel sa mga Arab countries sa Middle East. Yang gihimo karon. So tanawa, ang mga nahitabo sa Giza, that is preparation, dagkot. Kay ang Russia, suko man ang Russia, nga daghag na nga matay. Ingon ang Russia, that is against international law. Suko mi ana. Against na sa international law. Then, nabali ang hangin, ang gira, nabalin sa Lebanon. Di ba? Ano man, sige bumba ang Lebanon sa Israel. Hindi pwede nga ang Israel, di mo balos. Pero unsay nahitabo? Ang presidente sa Turkey nangampanya sa mga Arab countries, iyang mga allies against Israel. Unsa na? Preparation. Amen? That is preparation. Then si Putin, by the way, grabe dyan mo plano ang Israel. Kani nga video atong makita nga ang mga radio, cellphones, para nang imo boss, kanang radio diha. Gipamutangan sa Israel sa mga Mossad og mga mga bomba. Cellphone ug uban pa. Then gikatag na the whole Lebanon. Tanang makapalit. Mao to niingon si Netanyahu. Di gani mo muhunong og sigig bomba na mo. Makatilaw dyan mo sa among balos. Lagi. Basta si Netanyahu musulti, nanay gisaligan. Mao di ay ka nakasud na ang ilang mga explosive device sa Lebanon. Tanawa, example kaniya. Unya, tungod ana, nabuniog na sa sa mga alay nga mga country sa Lebanon sama sa Russia ug ingos Putin, suko si Putin ana. Against Israel gyapon tanawa. Putin warns against invasion.
Russian Foreign Ministry warned Israel against a full-scale, tanawa? Suko ang Russia. Og dunay mga official sa sa kanang Lebanon nga nagani namatay. Itong mga explosive device nga gipakatag sa Israel sa tibuok Lebanon. Gikuan jud gidungan og pabuto. Sud sa Lebanon. Kabalita mo ana? Karon pa. Karon pa kabalita. Then suko ang Russia. Ang nahitabo sa Giza, dagkot. Sakto? Nahitabo sa Lebanon, dagkot gihapon. Amen? Suko na ang Russia. The next, kani. April 1, 2024, tawa. Israel bombed Iran's embassy on Damascus, Syria, killing multiple senior Iranian officials. To, ana. Tiyaw mo na. Then, April 13, nibalos ang Iran. Nawa. Iran strike Israel with 30 cruise missiles, 170 drones, and more than 110 ballistic missiles. Total, that is 300. 99% was intercepted by Israel, Jordan, Saudi Arabia, UAE, UK, and USA. Wa mo'y nakita nga strain sa mga nasod nga nitabang sa Israel? Wa mo'y nakita? Strains ba? Kalahian ba? Tanawa. First time na nahitabo nga ang Jordan mutabang sa Israel, nitabang sa Israel. Kontra man na sila. Alay man na sa Russia. First time nahitabo. Katong 6 days war sa Israel, usa ang Jordan ato ni sulong sa Israel. Pero April 13, pagtira sa Iran, ning laban ang Jordan sa Israel. First time nahitabo sa history. Okay ra ng USA mo tabang kay siyempre kaalyado man sa Israel. Okay ra ang Saudi. Okay ra na. Ang UK okay ra na. Pero kanang UAE and Jordan, kana yung Jordan, sa una pa na makaigsunan, kontra yun na sila sa Israel, pero ngano man, nga nitabang man sa Israel. Bakit kaya? Tagalog po ta panagsa. Kay next month, matubi akong Iloilo, magtinagalog na ko ani. Tara na itong video. That is 300 tanan, 300 missiles ang nisod sa Israel. Pero 99% wa jud katugpa. Oh. Ano? Kade. What is God's message behind this Iranian attack? Unsa may mensahe? One, God is preparing Jordan for Israel. Tuma na. Mo din nga bisag
bisan og kalaban, pero basta na ay propesias Biblia matuman jud. Tanawa gani Revelation chapter 12. Sige, abli. Open. Unsay katuyuan ngano nilaban man ang Jordan? Tanawa. Revelation chapter 12, 1 to 6. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, traveling in birth and pain to be delivered. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his heads. Verse 4, and his tail drew the third part of the stars. Dito sa verse 5, and she brought forth a man-child, who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God to his throne. Verse 6, and the woman, tanawa, woman, kisa ng woman, that is Israel, fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there 1,260 days. Tanawa, ingon ani ang senaryo, ana. Panahon sa tribulation period, sa last 3.5 years sa tribulation period, ang Israel i-persecute ni Antichrist, kanang red dragon diha. I-persecute ni Satan through ni Antichrist. Pero ang woman, gitagaag pako, di ba? Para mulupad sa wilderness, unya, didto sila atimanon sa Dios for 1,260 days. Pila na ka buwan? 1,260 days. Pila na ka months? That is 42 months. Pila na ka years? Kanang 42 months, pila ka years na? 3.5 years. Nga naman, ang 7 years, 7 years, tribulation period, gitunga na, first 3.5, kunya last 3.5. 42 months, 1,260 days, 1,260 days. Total na tanan in years, that is 7 years. In months, 84 months. Days, pila na? 2,520 days. Kuha? Tagaan og pako ang woman daw para makalupad paingon sa wilderness. Nawa? Onya adto sila atimanon sa Dios, pakanon sila atimanon sa Dios. They shall be nourished by God for 1,260 days. Kuha na to? Atimanon sila sa Dios for 1,260 days. Atong tanawon ni. Mao ni fulfillment. God is preparing Jordan for Israel. Di na mo click lagi. Lobat. Yon, palihog Brad. Ako na lang. Ay, play na dito, no? Yon. Tanawa ang fulfillment. Yun, tanawa. Tanawa ang mapa. So katong 300 ka mga gipang tira from Iran to Israel, dili lang to sa Iran nga base. Ang Iran na i-base sa Iraq, na i-base sa Syria, na i-base sa Yemen. So gidungan tog tira from Yemen, Iran, Iraq, Syria, dungan og tira paingon sa Israel. Pero 99% na-intercept sa Israel. Tungod sa tabang sa US, UK, UAE, and Jordan.
ang Saudi Arabia. So pagtira sa Yemen, tanawa, muagi jud sa ibabaw sa Jordan. Di ba? Kabantay mo sa mapa. So why rason ang Jordan nga dili sila mo intercept kay basig matagak kanya kuno silang mga rockets. Ikaw kuno'y agian og mga rockets og so mao tong gi-intercept nila. Mauna sa human understanding nila. Ingon ang presidente sa Jordan, dili pwede, di na mo i-intercept. Nga naman, unyang matagakan mi, kami patay. Mo ilang gisulti sa Iran, kay pirti mang sukuas Iran. Ingon ang Iran, kauban man tata. Ano inyo mang gi-intercept? Ug di mo muhunong pag laban sa Israel, kamoy sunod. Lagi ang presidente sa Iran, kamo di sunod. Pero niingon ang president sa Jordan, dili pwede nga di na mo i-intercept kay. Pero in their human understanding, ingon ana ilang explanation, pero wa sila kabalo nga propesya day fulfillment tas Biblia. Ngano man gi-prepare na ang Jordan karon para sa Israel. Ngano man para matuman ang Revelation chapter 12 nga ang Israel mudagan sa wilderness, kanang wilderness Jordan na managan sila sa Jordan, sa duha ka city sa Jordan gitawag nag Petra and Busra. Adto sila manago, unya adto sila atimanon sa Dios for 1,260 days. Amen. Okay, para makakita mo sa Jordan, naray. Hello. Oh. Yan, kanaw. Pastor, unsay Petra, pastor? Unsay Busra? Kanaw. Maunay taguanan sa Israel. Panahon sa tribulation period. Awa ang kuan, Petra. Petra in Jordan. Kana gihimo ng tourist spot gani karon. Walay nagpuyo na ana. Bakante na na. Kung mato mo Jordan, visit mo diha, ma-amaze mo. Siya nakuha pa ko ka anak diha, pero sa video lang kung makakita, silang Pastor Kent, nakaadto na diha. Kana, Jordan, Petra. Ma-amaze ka. Ano man, puro na mga bato, gipang buhatan o mga kwarto-kwarto. Gi-prepare na karon. Unya makadagan di ang mga Israelites kundi sila mukuan. Kundi sila makigkaalyado sa Jordan. Di ko sila kadagan diha. Then sunod Busra. Next. Wala gyud mo kuan. Babagan si Ronis. Diingon nato. Ajad. Lobat na siguro ni? Lobat siguro. Next kana, Busra, palihog. Ikaw na click diha Brad siguro. Yan, Busra.
Taguanan gyapon na nga lugar. Kung ako ay makaadto sa Israel, usa na sa bisitahan ako, Jordan. Pero ay lang sa ron kay gira pa. Delikadog tagakanta ba? Kanaw? That is Busra. Oh, okay na. That is Busra. So Petra and Busra giridi na karundaan sa Ginoo plus ang relasyon sa Jordan ug sa Israel karon sa atong time. Kana nga relasyon nga nitabang ang Jordan sa Israel, kuha na paingon na. Dayon-dayon na nga relasyon paingon sa tribulation period. Grabe no? Basta isulti Diyos Biblia matuman jud. Amen? Sigurado jud na. Kanang kaluwasan nga ito nadawat, nga eternal life, sigurado jud na. Ay pagduha-duha na. Sigurado na. Kanang giingos Biblia nga, rapture ta, kuhaon ta, o niya, and so shall we ever be with the Lord? Tinuod na. And we are forever nga makikuyog sa Dios mga kaigsunan. Bisan pag dili ta faithful, kuyog gyapon ta sa Ginoo hangtod sa kangturan. Ngano man saad na niya. Dili ta ibutang sa outer darkness. Binuang gayong doktrinaha lagi. Binuang jud kayo. So basta ang Ginoo masaad sigurado jud. Then number 2, God is preparing Saudi Arabia, UK, and USA. Di ba? Apil ang UK, USA, and Saudi Arabia to sa pag-intercept sa mga rockets, di ba? And that is God. Preparation sa Ginoo para anak nila. Ngano man, mao na sila key players to protest sa diyang ang Russia musulong na sa Israel. Kana silang tulo. Mo-protest na sila. Tanawa, Ezekiel 38 verse 13. Klaro na diha. Ezekiel, ablita. Ezekiel 38 verse number 13. Ablita ka diyon. 38, Ezekiel 38 verse number 13. Ingon diha, Sheba and Dedan, that is Saudi Arabia. Underline ni na, mo ni rule sa tribulation period kaning Saudi, Sheba and Dedan. And the merchants of Tarshish, that is UK, with all the young lions thereof, that is USA. Ug ang tanang mga nasod under sa US. Kana sila. Tulo na. So, tanawa, ang ilang pag-unite karon sa UK, USA, and Saudi Arabia, ilang pag-unite sa paglaban sa Israel, that is preparation mga kaigsunan. Nga naman, sila na key players to protest the invasion. Pero bisan pag unsaon nilag protest, bisan unsaon nilag babag, bisan unsaon nilag pugong, di sila kapugong. Ngano man? Kaya ug mapugnan nila, di matuman ang Biblia. So bisan pag kadakong nasod sa US. Pero ngayon di man kapugong sa Russia, sa diyang musulong sa Israel, di lagi sila kapugong para matuman ang propesya. Amen? Nahitabo sa Giza, dagkot. Nahitabo sa Lebanon, dagkot. Ang sitwasyon sa Israel ug Iran karon, dagkot na sad. Amen? Nakuha ninyo, nakasapot mo. So, paingon na ta sa Russian invasion to Israel. Then, sunod, next Brad. Kaya murag nagbisyom ning atong kuan. Oh, God is preparing Russia and its allies of invading Israel. Mo na pinaka-purpose diya sa Ginoo. Grabe no, sa tao ba, karon kung imong tanawon, kung mga unbelievers pasultiho nimo, muyaga-yaga pa unbelievers. Muana pa sila. Maayo po, kita na po'y girahon diri sa Pilipinas. Wagin sila kasabot ba? Ay no, mo lagi po, unbelievers man. Muyaga-yaga.
Pero girahon jud putong so may mahimo na to. Girahon tas China ba? Ang uban magyaga-yaga pa. Ingon nga, aw karon, kuan pa, Iran ug Israel pa. Sunod ato na pod Pilipinas ug China. Oh, laliman man pug ana pag-istorya ha. So may mahimo na to. Ha? Atong gisaligan diri, Bamboo Canyon raman. Og luthang. mga missile sa China good 7 minutes. Abot sa Pilipinas. Saon man nimo pagsagang? Ay no, na mga wakwak mo sugat, okay ra. Ha? Pero wa sila kasabot ba? Wa sila ka ang mga senaryo karon nga mga nahitabo, Giza, Lebanon war, Yemen nga gira, kunya Iran, batok Israel, wa sila kasabot. That is preparation mga kaigsunan. Gi-unite nagmaayo ang mga alay sa Russia. Gi-prepare na ba? Amen? Kay dunay propesya si Ezekiel nga ang Russia, Iran, Ethiopia, Libya, Germany, Turkey ug ubang mga Muslim countries musulong sa Israel. O kana hapit na may tabo nga naman gi-prepare na karon. Nya nay mga key players nga mo protest, mo badlong sa Russia, mayon ayaw lang mo ana. Di lang ta magira, pero di sila kapugong nga naman para matuman ang propesya. Amen? Mauni nga mga panghitabo. Then next tanawa. Kani nga news. Tungod kay niingon man ang Israel katong pagtira sa Iran, di ba? Katong na-intercept, ingon ang Israel mo balos me. Pero wa mo balos ang Israel. Itagaan nilag tsansa ang Iran. Lagi, wa mo balos. Oh. Kay 99% man pod na-intercept nila. Pero siguro nato'y damage sa Israel, sigurado to, ditso balos to. Pero nasangga man po nila 99%. So mo nang okay ra, sige, taga na tog chance. Oh, ana sila. So wa sila mo balos. Tanawa ang unity nila, tanawa. Tanawa sa katalawa ng Iran. Sila pa ni atake 300 ka mga rockets, drones and missiles. Sila pa'y nangayog tabang sa Russia. Og nangita og mga allies. Istorya ra gani sa Israel nga mubalos mi. Nagpatabang nandayon sa Russia. Istorya pa lang na ha. In our human understanding, magayong tagtalawa ng Iran, pero sa propesya, fulfillment. Nga naman, para damor silang magka-unite. Sakto? Kasi sila magkuyog para musulong sa Israel. Amen? Oh, next, kani. Iran's allies, oh na, tanawan ninyo. Russia, China, Syria. Ano? Venezuela. So pastor mo appeal ang China pastor sa Russia? Akong tan-aw sa Bible, dili mo appeal ang China. Although amigo silang Putin, pero kung magisgutag invasion, dili mo invade ang China sa Israel. Dili siya mo appeal. Nga naman, ang China in the book of Revelation gi-prepare para sa Battle of Armageddon. Mo din na pastor. Nya, unsa man ang Armageddon be?
Di ba, 7 years man, tribulation period, no? Sa katapusan, sa tribulation, mo na Battle of Armageddon. Tanang nasod against Israel. Kuha. So diha, ang China, mahimong leader sa kanang ASEAN countries para pagsulong sa Israel. That is Battle of Armageddon. Sa Asia, ang China may mo lead. King of the East ang China. Mo nang dili siya mukuyog sa Russia to invade Israel. Anang panahon na kay lahi man ning Russian invasion to Israel ug lahi pod ang Battle of Armageddon. Ang leader sa Russian invasion ang Russia. Ang leader sa Battle of Armageddon si Antichrist. Kanang mga nations, tanang nations galaway ra na niya. Pangkontrolo na niya ang mga kings, mga presidents, yan ang kontrolon para mo sulong sa Israel. Grabe no? Gamayng nasod, tabangan sa tanang nasod. Una na dyan nila kahit Israel, boss. Naniman ka na. Tanang nasod, apil ang Pilipinas. Although, bisan ang Pilipinas, kaalyado sa Israel, pero sa kaadlaw, mubalingbing ng Pilipinas. Against Israel. Lagi. Wala nang panahon na, wala mahimo ang Israel, mo nang surrender sila, mo nang si Kristo mo kanaog, mo gawas gikan sa langit mo kanaog para siya makigira sa Battle of Armageddon. Amen? Ano yung purpose? Karon gi-prepare na. Amen? Ang Russia, wala, kanaw, Putin. Oh. Sige lang, kasuko ni Putin ron. Putin sends nuclear capable missile to Iran amid warfare. May ganinis Putin kay wa ma high blood. Sige lang siya kasuko karon sa Israel. And that is preparation. Amen? Hey, wake up! Usay di ta kasabot sa mga panghitabo. Pero makaigsunan, klaro Diyos Biblia. Hitabo sa Giza, dagkot. Hitabo sa Lebanon, dagkot. Yemen, mga Houthis, dagkot gihapon. Suko ang Russia. Iran karon, suko gihapon ang Russia. Grabe no? Dagkot na natanan. Kani, next. Tanawa. Nagpalaban sa Russia, pero unsay lang gibuhat. Tanawa. Iran attack Israel with 180 ballistic missiles as retaliation of killing top leader of Hezbollah by Israel. Tanawa. Basta mauna, ning atake ang Iran. Kare. Ato ni tanawon. Di ba sa 300 ingon ang unya na. Ingon ang Israel mubalos may pero wa nila gidayon, di ba? Oh, then palaban ang Iran sa Russia, uy, mubalos, pots, mubalis, ang Israel mubalos daw. Pots ba? Og si president sa Iran. Pots, mubalos daw ang Israel. So mo tong ang Russia nag-supply og mga missiles, ballistic missiles. Tanawa, pag-supply sa Russia unsa gibuhat sa Iran, gitira sa Israel dayon 180 ballistic missiles. Ingon ang Israel, sobra na mo. Primero 300, wala lang me kay wa man poy pulos to inyong pagtira. wa man katuyo dyan sa Israel. Sunod 180 ballistic missiles. Ingon ang Israel, sobra na mo. Sobra na.
Pero you know what? Ang 180 ballistic missiles, gitira tanan paingon sa Tel Aviv. Na ay pipila ka mga missile nga natagak sa Israel pero walay namatay. Naay gamayng damage pero gamay ra, walay patay. 180 ha. Tanan na intercept. Naipipila lang pero gamay ra damage, way patay. Pero ingon ang Israel, sobra na mo. Mubalos mi. Pero surprise. Siyempre, ingon si Netanyahu, kamo ra day kamo mo surprise, kami di ay. Di din mi kamo. Og tanawa, October 26, last October, Israel retaliate Iran with more than 100 fighter jets. It is called Operation Focus and Operation Days of Repentance. Ingon ng Israel, Operation Focus. Kung sa maning Operation Focus, walay civilian madamay ha. Ingon si Netanyahu. Gingnan niya ang mga fighter jets nga, why civilian madamay? Kinahanglan ha. So, Operation Focus. Then ikaduha, itawag ni Operation Days of Repentance. Morning panahon na maghinulsol ang Iran. Kaya nganong ni-atake sila. Kaduha. 100, more than 100 fighter jets. Kabalo mo sa gibuhat ni Netanyahu, iyang gi 3 waves ang pagsulong. Tanawan ninyo, kadiyot. Ate, tanawan nga video nga ma-amaze ta. Kana? Iran's air defense tried to counter the Israeli strikes just before dawn. Peting lipaya sa Iran, ana, boss? Kana ba? Lipay kang Iran, ana. Ngahitabo, nga naman. Ang mga rockets nga gitira sa mga fighter jets sa Israel, ilang gi-intercept, lipay kang Iran. Wa kaso ilang mga rockets. Kaya na sila yung mga kuan pod, mga Iron Dome pod. Katawa sila. Pero nahibong sila pagkaugma, pertin dako ag damage. Inyo nang masabtan karon taon. Ato sang tanaw ng mga videos. Tanawa kani. Awa ha. Oh. Tanaw ang mapa. Israel, Syria, Iraq, Iran. From Israel, that is 2,000 kilometers. Kana. Ang ilang plano, ingon ani. Ako na lang explain pa, di kita madugay. Pitindugaya pa na mahuman ng mga videos. G3 waves ni Netanyahu. Ang ilang mga fighter jets moagi sa Syria o sa Iraq. Dili pwede nga ang ilang pag-atake mahibaluan sa Iran. So inigagi sa sa Syria ug Iraq sila mga fighter jets ma-detect sa radar sa Iraq ug Syria. So mo tong 3 waves ni Netanyahu. Ang first wave, tirahin ninyo ang mga radar sa Iraq ug Syria. First wave, lupad ang first wave ng mga fighter jets, lupad. Tirahan. Pagtira, pulbos ang mga radar sa Iraq ug Syria. Then, lapos ang first wave. Then, ingsod ang second wave. Sa second wave and first wave, na sila mga decoys. Mo tong first video. Na sila mga jets ato nga decoys lang. Tira, pshhh. Ano ba? Tira, la, papapapapapang. Tuwa sila kay Bao nga, decoy lang. So ilang intercept, lipay sila, wa kasod ilang rockets, wa kasod. Wala gi kasod ganuman. Ang third wave nisud na sa ilang territory. Samtang abala sila sa pag-intercept sa mga rockets, tuan ng mga fighter jets uban nakasud na. Pagsulod gitirahan 20 military sites of Iran pulbos. Cripple ang Iran, diha dayon. Muna
Ingon ang Iran, mubalos mi. Hangtod karon wa pa kabaos. Saan pagbaos nga na-cripple man? Israel pa imo mo plano. Kuha man ganing leader sa Hamas nga dito sa heart sa Iran jud nagtago. Kana pa. Amen. Saad ko na sa Ginoo, once nga mahimo silang nasod, wala nay makaibot pa nila diha. Bisag kinsa pa nang mo kontra. Amen. Grabe ang Ginoo siya mga saad. Amen. Kuha na to. Okay pa mo? Lingay mong tapad. Lingay, huy, nagira na. Nagira na. Grabe na itong istorya, gira, di ba? Oh. Kana explanation na sa pagsulong. Detso na lang ta. Number 2, concerning their weapons. Tanawa ang mga weapons sa ato sa nang basahon, Ezekiel 38:11. Tanawa. Ezekiel 38:11. Okay pa mo? Sa tang oras sa mahuman, Pastor? Alas 11, no? Murag taas para mali. Kaya na. Verse 11, tanawa. And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages. I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates. That means ang Russia daw musulong sa Israel when Israel tawgo nagland of unwalled villages. Ano bang tawgo na ang Israel nga wala nay walls, wala nay kanang kuan fences ug uban pa. So magpaabot pa ta nga maguba ilang fences ug walls, no dili. Pinaagi ani nga mga weapons karon ang Israel tawgo nagland of unwalled villages. Kana bang defenseless na ba? True sa mga weapons. Tanawa ang mga weapons sa Russia. Kanin. Brad, palihog play. O, click. O, kana. Palihog, Brad. Grabe yung paspasa na. Dili na masagang sa Iron Dome. Kana. Hypersonic missile. Ang Russia na ana-ana. Then, kane. Grabe, no? So kana nga mga weapon sa Russia naana karon, apil ang ilang mga hypersonic missile, mga nuclear tanan karon. So kun imo nang tan-awon i-compare nimo sa Biblia, so fulfillment na kana ilang mga weapons nga ang Israel matawag na karog land of unwalled villages. Bisag na sila mga fences and walls, wa nay pulos ilang mga walls. True sa ilang mga weapons. Kuha na to? So that is fulfillment. So kung moabot daw ni nga panahon nga na ay mga weapons ang Russia nga ang wall sa Israel wa nay pulos, then even ang ilang mga Iron Dome katong hypersonic missile mahimong wa toy pulos jud sa hypersonic missile kung gamiton sa Russia paingon sa Israel. Di kaapas ang Iron Dome ato. Di jud kaapas. Pero wa pa gigamit ron. Pero naa na sila. Sige naghimo ang US nisaan nga this year 2024 makahimo sila. Maybe naa na. Pero ang Russia sige naghimo. Piti nang daghanan sila hypersonic. And that is fulfillment gihapon. Okay ra mo?
Nganong ma-develop man na sa Russia, pastor, nga ang Iron Dome, even ang Iron Dome, dili makasagang sa mga weapons. Ngano man? Para ma-fulfill po ang propesya ni Ezekiel sa chapter 39, nga kani nga gira, kani nga event, it is because of God's name. To magnify the name of the Lord. Dili ma-magnify ang Israel. Kuha ninyo? Ano man, inigsulong sa Russia, mo surrender ang Israel, then mo tawag sila sa Ginoo, pagtawag nila sa Ginoo, then ang Ginoo mo'y makigira batok sa Russia. Kuha? Fulfillment gihapon. So, ma-develop jud ang mga weapons sa Russia o kana, ang Russia man mo'y supplier sa tanan niyang mga allies. Except sa Turkey, kay ang Turkey karon grabe pud ka high-tech na sila karon. Ang Germany sad the same. Grabe na sila ka high-tech. Wa ba mo kahibaw nga sa pagkakaron ang Germany nitabang sa Israel pag supply og weapons? Karon ba karon? Unya pastor, usa man nang mo kalaban sa kuan pastor mo. Wala pa. Pero inigsulong sa Russia, mudapig na sa Russia ang Germany. Unsay purpose pastor nganong mag-appeal man ang Germany nga sa Europe ra man unta. Unsa na? Fulfillment na, preparation na, panimalos na, nganong mukuyog ang Germany, panimalos na sa 6 million Jews nga gipamatay sa Germany. That is panimalos sa Ginoo. Sa iyang mga katawhan nga gipamatay sa Germany. Panahon Hitler ba? Amen? Vengeance is mine, saith the Lord of hosts. Mo nang inigsulong sa Russia, mingon ang Ginoo, hindi man na inyong gira, ako man na. Okay ra mo? Tanawa, verse number 38, verse number 17. Tanawa, verse 17, para masabtan ninyo. Thus saith the Lord God, art thou he whom I have spoken in old time by my servants the prophets of Israel, which prophesied in those days many years, that I would bring thee against them. Tanawa, verse 18. And it shall come to pass at the same time when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord God, that my fury shall come up in my face. For in my jealousy and in the fire of my wrath have I spoken, surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel. Ang buhatos Ginoo, padalaan niyag linog, pawanan og kalayo, pawanan og ice, pawanan og brimstone ang mga troops sa Russia and its allies. Ginoo may makig-away nila. Ano man, kana nga event, kana nga envision para ma-magnify sa tibuok kalibutan ang pangalan sa Dios. Mailhan sa tibuok kalibutan ang pangalan sa Dios. Amen? Kita ninyo, gi-prepare na karon. Amen? Grabe nang pag-prepare sa Ginoo. Ditso na lang ta. Brad, ditso na lang. Click. Ditso na lang. Ano, sa mga weapons na. Number 3, concerning their positions. Kani. Sige, Brad, palihog. No. Basta. Ay, sana to. Kabalo man ta sa civil war sa Syria na hitabo, di ba? Tanawa ang Syria. That is Israel, Golan Heights, Lebanon, to si Babaw. Naran Jordan ay nadiring Petra and Busra. Diri sa ubos ang Egypt. Oh. Iraq, Saudi, Turkey, tos taas. Nadiha, wa na makita sa mapa, nadiha ang Russia. Na ibabaw. Then tanawa, Syria. Tanawa ang fulfillment. Kung why civil war na hitabo sa Syria, dili sila mo posisyon sa Syria. Fulfillment gyapon ang civil war na hitabo sa Syria. Since 2011 pa ng civil war sa Syria. Hangtod karon. Sigir gyapon binumbahay. Especially Damascus, Syria. Then, tanawa, Russia, Turkey, and Iran had a military bases in Syria. Tanawa. Iran had built permanent naval base in Syria. Just 2 minutes after 2 Iranian warships reached the Syrian port of Latakia via the Suez Canal from
February 25th. An Iranian-Syrian naval cooperation accord was signed providing for Iran to build its first Mediterranean naval base at the Syrian port. DEPCA files military and Iranian sources reveal. The base will include a large... So ang Iran anay naval base sa Syria, then tanawa ang Turkey. That is inside Syria. Turkey. Kasabot mo silang isulti? Pareho tawa sabutan. Tanawa ka na, nga video. Gi-expand ang ilang mga military base sa Syria, sa Turkey o sa Russia. So nanay naval base ang Iran inside Syria, ang Russia pod na ana, karon ang Turkey na anasad. Asa na to? Nawala man. Brad Palihog. O ka na. Na. Oh. Witnesses say 30 military vehicles escorted by Syrian rebels have entered Idlib province, which is largely controlled by former Al-Qaeda militants. The operation is part of joint efforts by Turkey, Russia, and Iran to set up a de-escalation zone there. Ayun. Russia, Turkey, and Iran ha, nag-combine inside Syria. Then, kana airbase sa Russia inside Syria. Nana sila airbase. Then, next kana. May naval base ang Russia. Oh. Then, gi-expand pa dun sa Russia. Kana, nawa. Grabe, no? Duha na ka airbase ang Russia inside Syria. Grabe, no? Now, mangutan ako. Wala na yung mga rebuilding grupo nga nakapahimog civil war sa Syria, hurot na tanan ang mga rebuilding grupo. Diha nga side gipambumbahan sa Turkey. Then ang military base sa Turkey ning expand nga rin sa Iraq, dire boundary sa Iraq and Syria. Ilang military base. Ang Russia kani nga side gipambumbahan nilang mga rebuilding grupo inside Syria. Tuyok nga rin sa Damascus. Diha, the whole Syria. Ang Iran mo itig supply og weapon sa Syria. Lahos ngadto sa Lebanon. Kana diha. Supplier ang Iran. Tanawa. Nanay military base ang Turkey, ang Russia, even siyempre ang Iraq na ana. Ang Iran na ana. Ngano kang naghimo silang military base diha? Nya, by the way, ang Russia na sila troops diha sa Golan Heights diha. Ngano ka? Sa atong human understanding, bisag human understanding lang, makasabot na ta asa na paingon. Amen? Asa pa man na paingon? Naog jud na sila, naog jud na sila paingon sa Israel. So kanang paghimo nilang military bases sa Syria, paingon na sa pagsulong sa Israel. Pangandam. Amen? Para matuman ang propesiya.
wala naman sila kontra diha. Ang US gani pagsud sa US diha ning withdraw na magani sila. Ingon si Trump pa to. Karon nabalik si Trump pagka president, si Trump pa to, ingon si Trump, uli na mo nga rew, anay kontra diha. Uli na sila ang mga military sa US. Nanguli na. Tin mahipong ka, nagpabilin until today. Onya, giplastar ang mga weapons sa Russia, Iran, and Turkey inside Syria. Unsa na? Preparation. Amen? Paingon na naog sa Israel para ma-fulfill ang propesya. Amen? Klaro na ana? Oh, tanawa. Britain has offered to send Russian troops to replace Austrian peacekeepers who are leaving their monitoring mission on the Israeli-Syrian ceasefire line in Golan Heights because of fighting. Oh, tanawa na sila troop sa Golan Heights. Then kana ikatulo, third military post on borders of occupied Golan Heights. Unsa na? Para ma-ready na sila. Amen? Okay pa mo? Ay, magtugtog diha. Then, next, dito na ta. Kanawa. The unlikely convergence of Russia, Iran, and Turkey inside Syria. First time na nahitabo. Nagka-unite na silang tulo inside Syria. What is that? Preparation. Amen? Oy, pag-imin mo, oy. Hindi na mo mag-imin. Oh, magyapon, Russia, Iran, Turkey. Tanawa. Unya, karon ra ba sige ra bagbomba ang Israel sa Syria? Mabito tong ning tira ang Iran og 180 ballistic missiles kay tungod atong napatay nga top official sa kuan sa Syria o sa Iran nga naigo sa kuan. So grabe. Kanaw? That is preparation. Amen? That is preparation. Ilang hapit ako mahuman concerning their faith. Kana. Ezekiel 39:4 and 17. Kanawa? 39 verse 4 and 17. Siguro ako na ning nasulti diri but akong ibalik para sa mga bag-o. Thou shalt fall upon the mountains of Israel, inigsulong sa Russia, ang Ginoo may makig-away sa Russia. Then ingon ang Dios, thou shalt fall upon the mountains of Israel, thou and all thy bands and the people that is with thee. I will give thee unto the ravenous birds of every sort, and to the beasts of the field to be devoured. Sa kadaghan, sa tropa sa Russia, Iran, Turkey, Ethiopia, Libya, Germany, ug ubang mga Muslim countries, Brad, palihog. Next. Ipakaon ra sila sa mga langgam. Naliman ka na, kahaytik nga mga nasod, gipanghambog ilang mga weapons, pero at the end, langgam ray mukaon nila. Nya, matuman ra ba dyan na? Nga naman, tanawag, yun sa pag-prepare sa Ginoo karon nawa. Today, for the first time, Israelites take good care of the vultures in their land. There are 20 feeding stations for the vultures in Israel today. Katawa sila kay, ato naman na leksyon ato ni Agi. Kana mga worker nga dagkog kaon, kabalo na mo, unsa na. And until today, ako nang ginamonitor gihapon. Until today, naara gihapon, nagkadaghan ang mga vultures, nagkadaghan ang mga cranes, o ubang mga langgam, maura gihapon. Nagkadaghan. And twice a year, mo bisita na sila sa Israel. Kana nga mga langgam. Sige, para makaila mo vulture, dili nang nas imong kilid ha. Kani mo ni mga vulture. Para sa mga bag-o. Kana mga pagkaon as vulture.
Kung ni-allow sa Ginoo makaadto ko, usad yun yung akong bisitahan. Dili ko moapil kaon ha kana mo. Ako lang mag-picture lang ta ba para damor nga mulig-on atong propesya. Ana, mo na yung mga vultures. Ana. Ang vulture sa Africa, Asia, and Middle East nga mga nasod, and Europe, mo visit sa Israel twice a year. Nya karon gibuhi na jud sa mga Israelites ang mga vulture sa Israel. Kusuga mo kaon ni mga vulture, oy. Ingon si Pastor Louie, boss, gamaya ra ni mo kaon, oy, di man ko vulture. Di man ta vulture. Oh? Ano yung mga vulture? Then, ang Hula Valley, the same, mura gyapon mga langgam perti daghana, Hula Valley. No. Until today, nara nagyapon sila. Magsige sila guan, migrate sa Israel. Grabe naghana. O klase-klase na nga mga langgam kay gingos Biblia is birds of every sort. Tanan yung langgam nga muadto didto. Nya may buong kalagyo silang mga gigikanan from Africa, from Asia, Europe, muadto ra jud Israel twice a year. Mubisita ba? Mura ba gigayra sa Ginoo kamo mga vultures, kamo mga cranes o ubang mga sige, ito na mo kay ay daghang kaon to Israel. Sige, hini. Ito na mo dito. Ay pista dito. Gianad na sila sa Ginoo ba? And sumala sa mga watchers, moabot og 500 million birds kada tuig. Kanang 500 million, boss, ug kitan duha. Timo ratas mga vultures. Di gid sila mabusog na tunduha. Anong millions upon millions of birds man karon amo bisita sa Israel ngano man? That is preparation. Wa pagani mahitabo ang mao nga pag-invade sa Russia. Gipakita na sa Dios kung unsay mahitabo sa Russia ug iyang mga sundalo. Nya musugod sila sa di matuman. Gi-prepare na. Amen. Gi-prepare ng mga vultures o ubang mga langgam. Amen? Then, sunod, concerning the hawks that God will put on Gog. 38 verse number 4. Tanawa, 38, adira. Verse 4. Naras ko on screen. I will turn thee back and put hawks into thy jaws, and I will bring thee forth and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armor, even a great company with bucklers and shield, all of them handling swords. Sa Bisayag, hawks. Hawk ha, kanang kailan mong Captain Hawk? Ha? Sa Peter Pan ba? Ito yung pang-hawk ba? Dili po na pana, lain, dili na pana eh. Kanang taga? Taga din ang hawk day? Mura gagmay man ang taga. Pangpantat naman ang taga. Ha? Basta hawk, kailan mo hawk, di ba? Oh. So, kana palang daan, ang Dios mo'y mubutang og hawk. Dire ba? Sayang panga. Panga na, no? Sayang panga.
Sa to pa, ang Ginoo jud may muguroy sa Russia and its allies nga musulong sa Israel mo nang wa jud makapugong. Mao lagi to glorify the name of the Lord. Para makita bang yang gahumba. Kaya nagsulong sa Russia, pauwan nagkalayo, pauwanan og brimstone, pauwanan og ice, nya linugon piting kusuga nga linog. Then ibalita man sa tibuok kalibutan. Amen. So diya na ma-magnify ang pangalan sa Ginoo. Mo nang hawk ang giingon diha, hawks. So unsang klase nga mga hawks, pastor, dera? What hawks? One, the hawk of hatred. Amen? Karon sige nagkasuko si Putin sa Israel. That is hatred. Ug maunay usana nga mo ignite ni Putin nga sulungon jud ang Israel. Amen? Number 2, hawk of siyempre pride. Unsa ram kagamay ra ninyo? Irukon ra kanamo. Tungod sa kagamay sa Israel ba? Manghinambog ang Russia ug mga allies, gamay. Pulbuson taning Israel. Pride. Ayaw kalimot kung na kay garbo. Ano sa resulta? Pride goeth before destruction. Ang resulta, destruction. Amen? Number 3, the hawk of covetousness. Nga naman, masuya ang Russia o iyang mga allies sa wealth sa Israel. And you know what? Today, kasuyaan jud ang Israel. Nga naman, sa oil lang daan, 60% ang Israel nag-supply og oil sa tibuok kalibutan. Mao nay gustong ilugon sa Russia. Mao nay usana sa hawk nga butang sa panga sa Russia and its allies. Covetousness. Amen? O by the way, bantay taan ng covetousness mga Kristohanon, ha? Amen? Kay usahay, di ta kabantay ana. Usahay, mahulog ta ana, covetousness. Isang nana kay cellphone, gusto pa dyan ka mo palit og 5 ka cellphone. Saan man mo gamit? Cellphone diri, cellphone usa, cellphone stiil. Saan mo paggamit ng 5? Usa lang, amen? Hala, wala lagi sila nag-amen. Usa lang. Tiyom na 5, covetousness na na. Amen? Di ka makontinto ba? Ano sa gihatag sa Ginoo? Huwag mo na yung mga hawks. Then, mura. Humanata. Sakto dyan, alas 8. Tanan nga mga hawks, hatred, pride, covetousness, na anana sa mga presidente karon sa kalaban sa Israel. It's a matter of time na lang jud mga kaigsunan. Ready na sila, nakabase na sila sa Syria. The moment nga moingon ang Russia, sulungon ang Israel. Ditso-ditso gina. Ano man, may giingos Biblia. Pero ayaw kalimot, ang Diyos may makig-away, batok nila. Amen? Ready na. Kana nga mga hawks, ready na. Nana na silang kasing-kasing. Hatred, suko na ang Russia. Pati ang Turkey. Tanan, mga president sa kalaban sa Israel, suko na. Nahitabo sa gisa nga 40,000 ang nangamatay, civilians, uban, halos katunga, civilians, suko ang Russia, Iran, ubang mga nasod nga kaalyado. Suko na. Naana na silang kasing-kasing. Nakita ninyo, ang ilang unity nagka-grabe na. Ang ilang relasyon nagka-grabe na, di ba? Ang Iran, di na mo patakag decision without knowing sa Russia. Karon. Tanawa, ang ilang relationship, nagka-suod silag maayo, nagka-unite silag maayo. Ilabi na, inside Syria, naan na sila, nagka-unite na. Pero ngano man jud nga wa pa man mahitabo. Nga ready na maunta sila, kana nga mga hawks, naananta na silang kasing-kasing. Anytime mo ingon ang Russia, sulungon na itong Israel, pwede na.
Tungod sa kasuko. Pero nganong wa pa man mahitabo? Di na mahitabo, kundi mahitabo ang rapture. Mag-una ang rapture sa di pa ang Russian invasion to Israel. Amen? So, naa naman na tanan, kani nga mga hawks, andam na, nana silang mga kasing-kasing, ang mga langgam, ready na, ang mga weapons, ready na, ang ilang position, naka-ready na sila tanan. Sa ato pa, anytime na mahitabo, nga ang Russia musulong sa Israel, sa atong kapanahunan. Pero di lagi na mahitabo, kundi mahitabo ang rapture. Mag-una ang rapture. Kung hapit na, mas hapit na ang rapture. Amen? Nagtuo mo coincidence ng mga nahitabo karon, dili oy. Amen. Pastor, unsay rapture kani? Kanawa ang rapture para sa mga bag-o na to. Para na mo idea. Kung gusto mo tanawan sa full movie, Left Behind ang title. Ang bida si Nicolas Cage. Mo ni pinakaklaro nga illustration about rapture. Yan na may ubang illustration. Katong naay pastor o nagwali sa YouTube. Girapture. Nawala ang pastor, nabilin ang Bible. Pero ang sinina, wa mabilin. Nadala. Ang Bible rin nabilin. Dili mao. Di mao nga illustration. Kanya may klaro nga illustration. Oh, mo na rapture. Wala, tanay mong tapad. Wala na diha, oh. Oh. Ingon ana kakalit ang rapture. And you know what? Listen to this. Listen, mo close na ko. Ang ato na lang gipaabot karon. Ready na tanan? Ang ato na lang gipaabot. Tingog na lang Diyos trumpita. Para kuhaon tas Ginoo. Amen? Di na coincidence tanan. Planado nas Ginoo tanan. Para matuman ang iyang pulong. Ano man, dili ibutang sa Dios sa alanganin ang iyang pulong. Kung unsay gisultis Biblia, mahitabo dyan na, musugot ang tawag sa di. Ano man, dili ibutang sa Dios sa alanganin ang iyang pulong. Matuman dyan, kung unsay gisultis Biblia. Tanawag mahitabo ang rapture. Di ba mahitabo ning Russian invasion to Israel? Tanawag, nakaredy na tanan. Amen? Amen? Tingog na lang Diyos, trumpita, itong ipaabot. Tingog na lang Diyos. Munang, kung ikaw karon wa pa maluwas, wa pa ka makadawat, dawata na si Kristo. Sa imong kasing-kasing. Ano man, para ma-appeal ka sa rapture. Kanaw? Ang bata, gikuha sa usa ka pagpilok, nawagtang, pero yung ate, kay wa mo dawat, bilin. Luoy kayo, mabilin ka. Ano man, ma-appeal ka ng Russian invasion to Israel. Apektado ba yan na? Worldwide ba yan na? Na ay gutom nga mahitabo diha. Panahon sa Russian invasion. That 1/4 sa populations kalibutan mga matay. Tungod sa gutom. Resulta man sa gira. Luoy ka kung mabilin ka. Mana kung di pa ka kasiguro, siguraduhan na. Amen? Siguraduha dyan. Na ako'y, anin ako mo close? Sige lang ko close, no? Nagprapiti ko dito sa Bohol. Ipasabot na ko ang rapture. I-explain ako maayo ang rapture. O niya, i-explain ako ang tribulation period. Unsa kapait ang tribulation period.
Ako silang gi-explain ana. Ang mga members nagsige nila ana ba? Kay gi-explain ako nga nailinog piting kusuga, mabalhin ang mga islag, mga bukid, mag-uwan og ice tag 50 kilos, mahitabo ang Russian invasion to Israel, nay gutom mahitabo sa tribulation period nga 1/4 sa population sa kalibutan mga matay. Tanan nga mga kasakitan akong gi-explain. Paghuman sa service, naghimo kong invitation. Pero akong gipatiwa sa pastor. Ikaw, pastor, pwede ikaw mutiwa sa invitation. So siya mismo, ang pastor mismo, nagtiwa sa invitation. Iyon siya, klaro ang pulong sa Ginoo, mahitabo ang rapture. Kung mabilin ka sa rapture, makaagi ka 7 years tribulation period. To his surprise, boss. So kung ikaw, wa pa kadawat, kaya naman to yung mga bisita, pipila ka buok. To his surprise, kung ikaw, wa pa kadawat, dawata si Kristo sa mga kasing-kasing. Na-surprise siya, nga naman, halos-halos sa iyang mga members nagdawat. Tinood na, boss. Listen to this. Paminaw pag-ayo. Dili ang pag-aris sa simbahan may makaluwas nimo. Dili ang pagka-membro sa choir may makaluwas nimo. Dili ang pagsigig lingkod diha ka maminaw kag wali makaluwas nimo. Ang makaluwas nimo pasudla seriously si Kristo sa imong kasing-kasing. Kay kung makasulod siya makaigsunan, tagaan kag kinabuhing walay katapusan. Amen. Unya, kung makasulod siya, silyuhan pagyud ka sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ibutang sa imong kasing-kasing. Amen. Ug wa na bisan kinsang demonyo nga makasud sa imong lawas. Naanak ko ng Holy Spirit, so wa igso, di ba sagpaon ka? Lagi. Wala na. Ano man, nanatay Holy Spirit. Be sure sa imong kaluwasan. Sa akong bahin nalipay ko. Ano man, gisiguro halos-halos sa mga, by the way, dugay na to nga simbahan ba yan? Ilang gisure ba ang salvation ba? Pero listen to this, kung sigurado na ka, ayaw pagduha-duha. Ano magduha-duha mga di man bakakon ang Ginoo? Amen? Ya, makaila man po kag tinuod yung kang luwas. Ano man, og makasa ka, bunalan ka. Panaw, maminaw kag wali na conviction sa Holy Spirit. Kapantay ka, ana? Matingalan ka, nga maghilak na lang ka des imong lingkuran. Ano man, conviction na sa Holy Spirit. Yan na kay fruits of the Holy Spirit. Amen? Love, joy, peace, long-suffering. Amen? Muna yung mga bunga. Muna usas ilhanan nga luwas ka. Pero wa na nimo, unya wa pa jud kay mga paki sa mga buluhatos Ginoo, mga butang sa Ginoo, I do believe. Kinahanglan nimo siguraduhon ang kaluwasan. Amen. Grabe ito nga hitabo. First time to nahitabo sa akong prophetic. Halos lagi. Pati ako natinga. Years kapina nga simbahan. Amen? Pero luwas na mo. Wala kung may ingong mudawat, magbalik ka, wala ha? Luwas na mo. Kinsay luwas na, kanang sigurado na dyan ka, 100% taas. Ay, salamat. Di siguro ka makaisa kay nagduha-duha ka or wa ka kasiguro. Karon na ang time, dawata si Kristo sa imong kasing-kasing.